Muagi ka diha sa latik. Muagi ka sa latik. But take note, muagi lang ka. Hindi mo katapat na muagi lang ka. Muagi lang ka. Praise God. In Ezekiel chapter 47, verse 1 to verse 8, but diretso tagbasa sa verse 8, kita nato din ha. Then he said, this water flows toward the eastern region and goes down into the valley and enter into the sea. Now there is a water that is flowing. Dunay tubig nga nagaagas. Kanang tubig muagi sa nagkalain-laing agianan. Now the water here represent you and me. Ikaw na ug ako. Ano gitawag kag water? Because natay purpose. And our number one purpose mao ang kanang tagbo sa uban, sa pagkinahanglan sa uban, or pagtabang kanila, or pag-bless kanila. In other words, to bless others. Hindi mo katapat, you are a water. Or a water. Your life can be a kanang church sponsor. Pwedeng ikaw gamiton sa Ginoo aron matagbo ang pagkinahanglan sa uban. Or to encourage other people. Ikaw tingali ang gigamit sa Dios nga usa ka tawo nagkaila kaniya ug nagkabaton og relasyon kaniya. Some other way, ang Ginoo magkaigsuonan, hallelujah, sa nagkalain-laing pamaagi, bisan unsang sitwasyon, doon na gyoy katuyuan niya ng tanan aron ikaw mapuslanon nga kaniya. There are five biblical valleys nga tuan tanaw sa the book of Samuel or 2 Samuel. And balik ta sa Ezekiel 37, and in Joshua chapter 7, Judges chapter 16, and Psalms 84. Kana mga bersikulo mao na ang atoa pagabasahon nabuhaan ini mo mga valleys sa atong mga kinabuhi. Kung balikon 2 Samuel chapter 5 verse 18 to 25. It talks about the valley of Ephraim. The valley of Ephraim. Kung yung basahon na din sa 2 Samuel 5, 18 to 25, imo makitaan ang buti pasabot. Like David who fought Goliath, ihan kasangka si Goliath. Magigsuunan kanang mo valley of Ephraim, it talks about giants in life. Nagahisgot ka na o mga higante nga problema o pagsulay sa kinabuhi, overwhelming challenges. Ang imong tanaw ni natural, mahimong mawad-an ka kumoy, mawad-an ka kusog, maluya ka, o tingali ikaw mubalibad sa pagtipog. Valleys of Ephraim, giants and challenges in life. Number 2, valley. Ato tanaw ng Ezekiel chapter 37 verse 1 to 2. Kini nga valley is the valley of dry bones. Sa Ezekiel atong babasa niya adunay mga dry bones nga nagkatag diha sa valley. And when we talk about dry bones, it talks about nagahisgot kini og lifeless o walay kinabuhi o patay, no, nga patay na igsoon na sitwasyon. And kung ato ang ibutan sa ato ang kaugalingon nga kinabuhi sa itong sitwasyon, tingali, there are parts or some areas of our life na magkaingon ta dry or dead. Magkaingon ta na wala na paglaom. These valleys talks about spiritual dryness. It talks about
the loss of hope, and even death. Naghisbutini o kamatayan. Another valley in the book of Joshua chapter 7 verse 24 to 26 is the valley of Achor. The valley of Achor. Makita ninyo din ha, mga kaigsunan, sa panahon ni Joshua, miagi sila ni anang maong lati nga diin grabe ang kanabitang mga kontra ga torture, ga oppress, gahimo og daghan kaayong problema na batok kanila. The valley of Achor talks about problems and trials or oppression that caused by others. Yung mga tao, wala manunta nimo hilabdi, wala manunta nimo sila kontrahin o kontrahan. Apan, nakita din sila paagi, ambot kung gano, nga ilahang gitang kontrahon. Sa mga binugoy nga pinulungan na suya nimo ba? Ilang kang kasuyaan. If there's a situation diha sa inyong kinabuhi ngayon ni Ana, yung duminin yun kana siya valley sa kinabuhi. Valley of Achor. Nagitugutan sa Ginoo, aron nga ikaw matest diha sa pailog, matest ang imong kasing-kasing. Remember that these 5 valleys na tumisgutan karon are all valleys that will test our heart. Layan atong kasing-kasing. Another valley, valley number 4 is the valley of Sorek. In Judges chapter 16 verse 4, the valley of Sorek is the valley that talks about temptation and seduction. Si David sa ning agi ani nga valley. Kanang temptation and seduction, kanang katulad na si David isaka dito sa rooftop sa iyahang palasyo dito sa Keres, nakita niya naligo si Bathsheba o nakita niya na kaigsunan ang katahog ni Bathsheba na tulog niya na nag-tempt si David, and to the point na iyahan ang gihimo ang seduction, dili lang ka na iya pag yung tipaon si Uriah at sa mga kontra ang mamatay para i-accomplish ang iyahang dautan nga tuyo no, tungod kay si David na ilalo nagpauraray diha sa tentasyon. Temptation is not sin, but yielding to temptation is a sin. Ang temptation gituyo, gi-allow sa Ginoo to test your heart and faith and your strength, no? Nga imong pagigbatukan ang maong valley. That's the valley of Sorek. Number 5, the valley of Baca. Psalms 84 verse 5 to 7, the valley of Baca. Ang valley of Baca talks about tears, griefs, pain, hurts, and kapakyasan, mga kapakyasan. The valley of Baca. Kabalo ko nga halos itang tanan makarelate ni ining maong valley. Kung miagi tingali kitang tanan, meaning maong valley sa atong mga kinabuhi. Taas ko kamot sa mga ning-agi ni ining valley of Baca. Taas daw mga kamot sa ning-agi aning valley of Baca. Sa mga valley of Baca kani, weeping, pain, grief, no? Times of kanang mourning, labi na times sa kamingaw, adunay mahal sa kinabuhi nga aning taliwan, buka sa Ginoo. These times, grabe ning valley. The most painful valley sa kinabuhi. Nga dugay ra magyud kaayo ning latason. Some people amtan pa pila ka tuig. Ingon pa sa pagtuon 3 years. May na lang 3 years maka overcome na ka.
But others, after pag-decade, usap pa sila naka-move on. Utana ko, naa pa mga rudinhi na naa pa sa bali o baka? Ang naa pa sa bali o baka, may amin. Mga tao na wag pa ka-move on. Uhita na yung katapat magtanag naka-move on na baka. O, di ay baka, di ay naka-move on na baka. Ha? Praise God. So, these valleys are all tests. Hindi mo katapat test the day. Test of your heart. The valley of Rephaim, the valley of Rephaim, the giants and challenges, the valley of dry bones, dryness and the hopelessness, the valley of Achor, valley of troubles caused by others, mga nasuya sa imong kinabuhi, mga nagbinuang, mga nag-scam nimo, mga nagdaot nimo, valley of Sorek, valley of temptation and seduction, valley of Baca, valley of pain, weeping, and grief. Praise God. Tanaw na itong insights sa mga valleys. Tanaw na ito, balik ko na ito, ako naman inasulti. I want you to take a picture sa dihang i-post ni Shane din key insight. Everybody read, go. Valley are temporary. They test faith, deepen intimacy with God, and prepare you for future promotion. Main reason why people get stuck with sumpay, madali mo na. Di pa na sa sumpay. At doon na sa main reason, ang mga tao na stuck sa valleys. Ang key insight, diha putob sa promotion siya. At doon na sa main reason, mga rason, ay doon na mga tao na wak pa makagawas, wak pa makalatas sa valley. Doon kami that valley are temporary. And valley is meant mag-exunan to test you. So we need to walk through the valley. We need to walk through the valley. Wala dili kinahanglan nga mag-live ka diha sa valley o magpuyo ka diha sa valley. Pero doon ay mga rason doon ay mga tao na wala pa makalatas sa maong laki sa kinabuhi. Number one reason is denial of pain and hurt. Denial of pain and hurt. Wala pa rin siya, hindi siya ba mo angkol o acknowledge na nasakitan siya. Magpakaroon nun siya na na hurt. Kaya magpakaroon nun siyang kusgan, ligon, isog. Hindi ako natitibang o matitibang. Ako'y strong, katulad ni Goliath. Patay na is Goliath. No? So that's denial of pain and hurt. Gitawag na po na siya sa Bisaya o pagpakaroning nun. In English, hypocrisy. Hinahanglan nga kaigsunan nga at doon ay mga tao na nagpabilin sa valley tungkol kay wala nila giangkon ang pain, wala nila giangkon na sila nasakitan. O gani, tungkol niya na they don't grieve. Gipukman nila mga luha. And so tears become hatred. So naging marupok. Nahimo silang bitaw na natungod niya ng denial of pain and hurt. Ang musunod diha is bitterness. Tungod kailangan lang sila bitterness. Tingalan lang ka mga kinsunan. Ano man ni siya? Mawala nung tanako ni siya diaway. Ano? Mag-away man.
So, napas niya sa balik. Nga naman, sure he denies the pain and hurt. And because of that, not siya bitterness, was siya klipay. And, tumod niya na mag-igsonan, ingon ni David, in the shadow, in the valley of the shadow of death. Because of that, na ay shadow na nakasalipod sa imong pananaw. Napakanuran. Mura kag na'y katarak sa mata. Blend na imong pananaw. Di nakakaklaro. And so, because of that, naon tayo tao, natarong, nahigugman imong maayo. Tao, nga naghatag ng importansya nimo, nagbangga nimo, but you cannot recognize and even love him or her, nga naman because you're still in the valley. Wa pa ka move on. Shout out sa mga wa pa ka move on, paminaw ko ito. Ang shadow makatuala, hatag nimo wrong judgment, wrong feelings, na imong pagbati, dula-dulaan ka. Gusto kang malipay, di ka malipay. Hanto ng mga tao, kung ganaan nimo, kauban nimo, di na kung ganahan nimo, kaya was like lipay nimo. Niya, sige ka pang-blame sa uban, manay katulog. Kani mga tao na stuck sa valley, kanunay yung pag-victim. Na yung katapad, pag-victim. Sure, he always put himself or herself in a victim mentality. Kanunay mag-point finger sa uban. Halos lahat na lang isisi sa uban. Nagawa siya involvement sa unsa may nahitabo. Blaming others and avoiding responsibility. Muna yung mga rason, o ikatulong rason nga mastak ka niya sa bali. Number 4 is fail to repent and ask guidance